Alright guys, welcome back. So habang dito tayo, samantalahin natin, paliwanag pa tayo. May mga opinion ba ako na gusto ibahagi sa inyo? Yung katulad ng mga ginawa nito ni Amy Marcos, Pumunta pa siya sa INC rally, daang libo nandun sa harapan niya. Para doon niya banatan, hindi lang basta ang presidente, kundi kanyang sariling kapatid. Alam mo, hindi naman kasi lingid sa atin na bagamat tayo may mga kapatid, pamilya, madalas nagkakaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan sa pamilya, away, gulo, tampuhan, minsan maabot ng taon. Pero bagamat ganun, hanggat maaari, tinatago natin sa ibang tao yung sitwasyon. Tinatago natin sa tao yung nangyayari. Kasi sooner or later, magkakaayos din naman kayo. Sooner or later, magkapatid kayo. Diba? Pero yung damage, yung tingin ng tao dun sa kapatid mo, hindi na mawawala yan. Matagal yun. Diba? Nagkakamali tayo. Pero, kasi kung talagang tama yung mga sinabi niya, sabihin natin, wala siyang kakayahang ipaliwanag yun sa kapatid niya. Pero hindi ako naniniwalang wala siyang kakayahang magpadala ng amisaryo ng tao, banggitin mo to, whatever, kung di man sila nag-uusap. Kasi may mga magkapatid na hindi nag-uusap May mga samaan ng loob. Pero hindi nila ini-expose yun sa iba. Maaaring binubulong nila sa kakilala nila, sa mga loob nila, humihinga sila. Pero yung ginawa ni Amy, gaya nga nasabi niya Senator Ping Lacson, masyadong un-Filipino. Hindi tayo ganun. Hindi tayo pupunta sa kali para isigaw natin yung baho ng kapatid natin, kung totoo man yun o hindi. Hindi na nga usapin yun ng totoo o hindi. Usapin na yun ng anong klaseng tao, pagkatao at kapatid ka. Di ba? Kasi maaari may nagawang mali yung kapatid mo. Pero hindi yun ang platform para doon. Hindi yun yung paraan para doon. Hindi yun yung lugar. Kung hindi marinig yung bulong mo, hindi rin naman maririnig yung pagsigaw mo sa ibang tao. Kung gusto mo marinig yung boses mo, ilapit mo sa kanya. Hindi mo idadaan sa ibang mga tao. Lumalabas kasi naninira ka lang Unang-una, ikaw na nagsabi, adik yung kapatid mo. Ikaw rin naman promotor, sabi mo rin. Kaya tumakbo yan. Kaya na-twist, imbes na si Sara ang tumakbong presidente. Alam mo palang adik bakit, anong logic nun? Kung totoo yung sinasabi mo, di ba? Anong logic nun? Tapos, sa kanya rin naman nanggaling na yung pamilya, first family, gumagamit ng droga. Pero siya rin daw ang isa sa mga dahilan kung bakit tumakbo si Sandro at bakit nakakabalik ang kanilang puwersa. Magulo inconsistencies talaga, napakadami. I think kinain na to ng politika ambition lang to Yung alyansa, umaten siya nung una, nagpataas pa siya ng kamay niya kay Presidente BBM. Yung nakita niya nag-alanganin, dahil hinuli ang dating Presidente Duterte, tingin niya mawawala siya ng boto, talon siya sa kabilang bakod. Mas lumalaki yung binibigay niya importansya sa kabila. Ngayon, lumabas ang resulta ng eleksyon at ang pananaw niya, siguro ang pananaw niya, mas malaki ang puwersa ng Duterte base sa election result, which is I doubt, at hindi ng pagkakabasa ko kung pagbabasihan ko lang resulta. Kasi tandaan niyo, kung totoong resulta, mas malakas ang Duterte. Number 2 si Bam Aquino. Number 5 si Kiko Pangilinan. Di ba? At iba na ngayon ang media May social media ngayon na iba't iba nagpapaliwanag. Akala ng ibang tao totoo yun. Pero pagpalagay na natin na ang pananaw ni Amy Marcos mas malakas ang Duterte ngayon at meron siyang political career na gustong i-sustain. Bagamat di ko alam kung anong plano nito sa mga susunod Pero kung katotohanan lang hinahanap niya, lahat ng tao naghahanap niyan. Di mo kailangan isigaw yung baho ng kapatid mo kung totoo man yun o hindi. Hindi makakatulong yan sa gobyerno. Hindi yun makakatulong. Actually, sinira nga niya kasi sabi nga niya, peaceful religious rally yun Pero yung ba? Halatang politically motivated lang yan. Kasi kasama niya si Marcoleta
Diba? Si Marcoleta, obvious naman, nakakampihan ng mga Duterte. Kaya nga kahit anong pilit na pag-iimbestiga ni Senator Ping Lacson para lumabas ang katotohanan, lagi niyang pinipinpoint ang katotohanan ay ang dulo, si BBM at si Romualdez ang may kasalanan. Paano mag-iimbestiga may konklusyon ka na pag hindi tumutugma sa konklusyon mo, lumilis sa konklusyon mo, sinasarado mo, dinidelay mo. Yung pagpasok niya ni Gutesa doon sa Senado na walang pahintulot, walang paalam, basta lang niya nilapag, biglang nawala, nag-retract. Kaduda-duda yun Kung nag-iisip lang yung tao, kung talagang gusto natin ng totoong investigasyon, kung gusto talaga natin ng katotohanan, dapat hayaan natin ilabas ang lahat at tingnan natin, pag-aralan natin, kung lumabas doon si BBM, si Romualdez, fine. Kung lumabas doon kung sino man, fine. Pero pag lumabas ibang pangalan, na hindi yung pangalan gusto mo, ayaw mo, mahirap yun. Ngayon, kinukwestiyon yung mga salin nyo, yung sose nyo. Pero dapat din, pag-aralan ninyo, banat din kayo ng banat. Tandaan ninyo sa grupo nilang mga Duterte, naglabas kayo ng mga pangalang kakaiba, Piatos at kung ano-ano pa. Nangihinayang lang ako dito sa Amy Marcos na to, kasi sa totoo lang, obvious naman na munti ka na tumatalo. Siguro nakakuha pa rin ito ng boto. Nakakuha pa rin siya ng boto sa Ilocos noon. Kaya yan nanalo pa, umabot pa sa 12. Pero sa ginawa niyang yan, hindi na politika yan Nasira siya kasi ang Pilipino, makapamilya yan. Ang mga Pilipino, ginavalue nila pamilya nila. At yung nagkakamali ang isang miyembro nila, hindi paraan na siraan siya sa public. Hindi paraan para bulyawan sa public. Ang paraan lagi ng mga Pilipino, ipadaan, kung di mo man makausap ng personal, ipadaan mo. Yung sinasabi niya, hindi niya makausap, hindi niya matawagan. Malalaman ba ng telepono kung ang tawag mula, wag magdiding yung phone ni BBM kasi yung tumatawag, Amy? Hindi bumabenta sa akin yun. May paraan para makausap mo kapatid mo, Amy. Di ko alam story nyo, pero ang alam ko, lahat ng tao, lalo na may phone, may paraan para tawagan sino man gusto nilang tawagan. Kaya yung ginawa ni Amy, hindi nakatulong yan, nakagulo yan, at di yan nagpalakas sa grupo ng mga Duterte. Hindi yan nagpalakas sa grupo ng mga Duterte. Kasi lalakas lang naman yan, yung tingin nilang si BBM ang may pakalanan lahat. Si BBM nga mismo nagpasimula ng investigasyon na yan At yung flood control na yan, kay BBM ba nanggaling yan? Di ba kay BBM natuklasan yan? Yung insertion ng 100 billion, magandang pag-usapan din yan Sa susunod kong vlog, pag-uusapan natin yung insertion ng 100 billion. Kasi, ang 100 billion na yan, kung ako ang presidente, o kung sino man ang presidente, bakit mo ilalagay sa BICAM ang 100 billion? Pwede mo naman ilagay yan sa NEP. Di ba? Bakit mo ilalagay doon na maraming titingin sa silip? Dapat yan ilagay mo sa hindi masisilip. Kung ang purpose mo manloko. Di ba? Kaya yung sinasabi nila, tama si Atty. Salpanelo, yung sinasabi nila ng weak si BBM, hindi niya kinakagat yun. Which is, matagal na rin sinasabi sa mga kakilala at mga kaibigan ko. Bagamat hindi ako maka-Marcos, lumalabas maka-Marcos ko kasi yung paliwanag ko lihis sa gustong marinig ng mga Duterte. Ako kasi, right-wing advocate ako. I always vote, I always go with the right ideologies. Sa political science kami, noon at sa law school, talagang hindi ako takalinya sa left-wing. Right-wing talaga ang sinusuportahan ko. And ang tatay ni BBM, isa yan sa mga right-wing advocate. Sa mga susunod na upload ko, papaliwanag ko sa inyo difference ng right and left. Bakit mahalaga ang right, lalo na sa eastern tayo, nasa bansa tayong Pilipinas. Bagamat ako ngayon nasa west, nasa abroad ako ngayon. Pero yun lang, ang take ko lang doon kay Amy, napaka-un-Filipino, gaya na sinabi ni Ping Lacson. Ewan ko paano i-damage control yan. I think mismong Ilocos maghahati yan pagdating na ng election. Sayang. Sana nag-isip-isip muna.
Sige, hanggang dito po muna tayo at pag-aralan natin yung mga susunod pa habang may oras tayo ngayon. Salamat po.